Mga ka-listeners, ito na ang part 2 ng ating kwento. Nagising ako dahil sa ingay ng nagtitinda ng taho sa labas namin. Kinapa ko ang cellphone ko sa aking kama pero napabalikwas ako. May matigas kasing bagay na nahawakan ko. Napalingon ako sa katabi ko. Nakalimutan kong nag-inuman pala kami kagabi at dito siya natulog. Napagawi ang tingin ko sa kamay kong hawak-hawak ang alaga niya. Agad ko naman itong tinanggal. Tinitigan ko muna siya ng ilang minuto. Napangiti ako dahil ang himbing ng tulog niya. Para siyang inosenteng bata. Nang magsawa ako sa pagtitig sa kanya, ay tumingin ako sa orasan. 5:30 na pala. Kailangan pa naming umalis para mapakilala niya ako sa boss niya. Maingat akong bumaba ng kama para hindi siya magising at saka pumasok sa banyo. Kasalukuyan na akong nagtutoothbrush habang nakatingin sa salamin dito sa loob ng banyo. Nakatapis lang ng tuwalya ang ibang bahagi ng katawan ko. Ang sarap talaga maligo kapag umaga. Yumuko ako pagkatapos kong magsipilyo para idura ang tubig na minumog ko. Pero pagkaangat ko sa ulo ko o pagkaangat ko ng ulo ko, nagulat ako sa taong nakatayo sa likod ko kaya medyo napasigaw ako. "Anong ginagawa mo dyan?" Tanong ko kay Jimboy na humihikab at nagkakamot pa sa maselang bahagi ng katawan niya. "Bawas-bawasan mo nga ang pagkakape. Di ko alam na magugulatin ka pala." "Sinong hindi magugulat? Bigla-bigla ka namang sumusulpot dyan eh." Inis kong sabi sa kanya. Nakatingin pa rin ako sa refleksyon niya sa salamin. Ngumiti siya sa akin at niyakap ako mula sa likod. Medyo nagulat ako dahil ang init ng katawan niya. "Good morning, best friend." Inalis ko ang kamay niya agad-agad. Saka ako lumabas ng banyo. "Malalate na tayo. Maligo ka na dyan," sabi ko sa kanya. "Okay baby," sagot niya at ikinainis ko. Sisitayin ko sana siya. Kaso bigla niyang isinarado ang pinto ng banyo. Kinapa ko ang dibdib ko at parang may mga naghahabulang kabayo dito. Bakit ang lakas ng tibok? Kakalabas lang namin ng restaurant na inaplayan ko. Na-hire ako agad dahil di ko naman alam na malakas pala si Jimboy sa amo niya. Pagka-uwi namin sa bahay ay wala pa si mama. Dito na rin dumiretso si Jimboy dahil gusto daw niyang magluto ng ulam para sa akin. Kaya hinayaan ko na lang siya. Tumungo siya sa kusina at ako naman ay pumunta sa kwarto para magbihis at ayusin ang mga uniformeng susuotin ko para bukas. Binigay ito sa akin ni Sir kanina bago kami umuwi. 3 magkakaparehong uniforme. Para hindi daw ako laba ng laba. May kasama ring apron at visor. Pagkatapos ko mamalansya, naligo na ako dahil pakiramdam ko ang lagkit-lagkit na ng katawan ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay naamoy ko kagad ang niluluto ni Jimboy na sinigang. Paborito ko kaya napangiti ako agad. "O siya, sige, tara na. Kain na tayo." Nag-aayos siya ng mga plato at kutsara sa lamesa. Habang tinitignan ko siyang ginagawa niya yon, parang kung anong bagay na pumasok sa isip ko. Para kaming mag-asawa. Napilig ko ang ulo ko dahil sa ideyang pumasok sa isip ko. "Aayos ka lang ba?" Nag-aalalang lumapit sa akin si Jimboy at hinawakan ang noo ko. "Napagod ka yata kanina." Mas lalo akong nailang dahil sa ginawa niya. Ayos lang ako," sabi ko. Saka dumiretso sa lamesa para umupo. Iniwasan ko ang mga tingin niya para hindi niya mahalatang naiilang ako. "Sigurado ka ba?" tanong niya pagkaupo sa tabi ko. "Kumain na lang tayo."
Nagsimula na akong kumain pero nakita ko sa peripheral vision ko na nakatingin pa rin siya sa akin. Ayaw ko siyang tapunan ng tingin dahil ayoko magsimula yon para sa isang malaking problema. Kahit matagal na naming ginagawa ito ni Jimboy, kailanman hindi ako nataranta ng ganito. Parang naiilang ako sa kanya. At hindi naman ako inosenteng tao para sabihing hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Nahuhulog na yata ako sa kanya. Pagkatapos naming kumain ay nagligpit agad ako ng pinagkainan namin habang siya'y tumungo naman sa kwarto at naligo. Pagkatapos ko maghugas ay sakto namang pagdating ni Mama na may dalang plastic bag. Lumapit naman ako at nagmano. Kaawaan ka ng Diyos. Ano yan, Ma? Tanong ko habang nakatingin sa hawak niya. Pagkain to, anak. Dinalhan kita. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Katatapos lang namin kumain ni Jimboy, Ma. Kinuha ko ang dala niya at nilipat ang lalagyan saka nilagay sa ref. Buti naman, anak, at sinamahan ka ni Jimboy dito. Hindi mo dapat ako alalahanin, Ma. Kaya ko namang mag-isa. Ginulo ni Mama ang buhok ko kaya medyo napangiwi ako. Nagmumukha kasi akong bata kapag ganon. Ito talagang batang to, oh. Siya, matulog ka na. Maaga papasok mo bukas. Sige, Ma. Good night. Pumasok siya sa kwarto niya at ako naman ay tumungo rin sa kwarto ko. Pagkapasok ko sa kwarto ko ay naabutan kong nakahiga si Jimboy at naglalaro ng Mobile Legends. Naligo muna ako saka tumabi sa kanya. Kinuha ko din ang phone at nag-open ng Facebook. Sunod-sunod na nagsidatingan ang mga mensahe. Pagkabukas ko pa lang nito. Ito ang ayaw ko kapag nag-o-online. Ang daming mga nagme-message. Nagpa-pop up sa messenger ko. Nag-pop up sa messenger ko ang isang message na regular kong kliyente. Kaya agad ako itong binuksan. Tumagilid muna ako sa pagkaharap kay Jimboy para hindi niya mabasa. I miss you. Kailan ka free? Tanong niya. Agad ko naman siyang nireplyan. Magme-message na lang ako sa'yo. Basta ganun din ang presyo. Agad ko itong sinend sa kanya. At kaagad din naman niya itong nasin. Ganito talaga ako, makipag-usap sa mga kliyente ko. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Dahil pera lang naman ang kailangan ko. Wala naman akong problema sa kanila pagdating sa pera dahil mayaman sila. Isang 38 anyos na businessman na may asawa at isang anak na 18 anyos na lalaki. Hindi halata dahil sa reputasyon na iniingatan. Nakilala ko siya sa isang app. Nag-message siya sa akin at inalok ko ng pera para magpakita sa kanya sa motel. Nung una nag-aalangan pa ako kasi sa panahon ngayon, marami nang manluloko. Pero noong dumating siya, nawala ang paghinala ko dahil totoong mayaman siya. Nakakotse at pinakain pa ako sa mamahaling restoran. Hindi ko naman siya tinanong kung bakit nakikipagtalik siya sa ibang lalaki kayong may asawa at anak siya. Pusa na lang yun na sinabi sa akin at nakinig lang ako. Hindi daw kayang tanggapin ng mga magulang niya ang kasarian niya dahil magiging dahilan daw ito para itakwil siya at hindi maibigay ang mana niya. Kaya noong ipinagkasundo siya sa babae na ngayon ay asawa niya, ay hindi na siya tumutol. Inisip na lang niya na mas maganda yon para hindi na sila magduda sa kasarian niya. Hindi niya totoong mahal ang asawa niya pero sabi niya sa akin na sobrang mahal din niya ang anak niya. Tinanong ko siya noon kung paano kung malaman ng anak niya ang totoo tungkol sa kanya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Ngumiti lang siya at sinabi, "Mahal ko ang anak ko."
Alam kong kahit ano pa ako, matatanggap niya ako. Gusto ko pa sanang itanong kung bakit hindi pa niya inaamin ang totoo. Gayong nasa kanya na lahat ng mana at negosyo ng kanilang mga magulang. Kaso ayoko magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa mga kliyente ko. Dahil para sa akin, dumaan lang sila sa buhay ko. Hindi ko dapat ini-entertain at baka maging dahilan pa ng mas malaking problema. Gusto sana kita isama sa business travel ko sa Korea. 1 week kasi ako magstay doon. Ako na bahala sa pamasahe mo at lahat-lahat ng kailangan. Reply niya sa akin. Inoff ko ang data ng phone ko. Pagkabasa ko noon, ito na yung sinasabi kong koneksyon na ayaw kong mabuo sa kliyente ko. Isasama sa travel? Tapos ano? Aayaing magpakasal sa ibang bansa? Tapos magsama kami sa isang bahay gayong hindi ko naman siya mahal at pera lang ang habol ko? Kahit isa akong bayarang lalaki, hindi ako mapang-abuso. Kung ano ang napagkasundo ang presyo, yun lang ang tinatanggap ko. Itinabi ko ang phone at tumingin ako kay Jimboy. Gigil na gigil siyang dinudot-dot ang phone niya at puro mura ang lumalabas sa bibig. Naglalaro din naman ako ng ganyan. Pero hindi ganyan ka-OA. Natatawa na lang ako tuloy sa kanya. Inilapat ko ang kamay ko sa dibdib niya. At nilapirot ang utong niya. Pero hindi pa rin siya natitinag sa paglalaro. Ginapang ko ang kamay ko sa pababa. O ginapang ko ang kamay ko pababa sa pusod niya. At inikot-ikot dito ang mga daliri ko nang nakakapagkiliti sa kanya. Bryle, mamaya na yan. Rank to eh. Medyo inis niyang sabi sa akin. Pero lalo ko lamang siyang inaasar. Hinubad ko ang suot. Sir, hindi siya nakapalag dahil nakahawak ng 2 kamay niya sa cellphone niya. Bryle, ungol niya. Sinimulan kong itaas baba ang kamay ko sa alaga niya. Nakangiti lang akong nanonood sa reaksyon niya at sa kanyang mukha. Napapikit siya pero naglalaro pa rin. Pinaglaruan ko ang mga itlog nito na nagpaliyad sa kanya. You have been slain. Rinig ko sa phone niya kaya natawa ako ng malakas at binitawan ang alaga niya. Tangina, namatay ako tuloy. Inis niyang sabi sa akin at sinamaan ako ng tingin. Nagulat ako nang bigla siyang pumatong sa akin at ibinaba ang phone niya. Siya ngayon ang nakangisi. Ma-AFK ka. Umiling siya habang nakangisi pa rin. Pagbabayaran mo to ng malaki. Sabi niya at humalakhak na akala mo'y kontrabida sa pelikula. Joke lang naman ah. Pinaghahalikan niya ang leeg ko na parang sanggol na nilalambing kaya sobra akong nakiliti. Jimboy, wait lang. Nakikiliti ako eh. Nung makawala ako sa kanya, ay agad-agad kong kinuha ang unan at inihampas sa kanya. Nagulat pa siya pero kinuha din niya ang unan niya at ihinampas din sa akin. Para kaming mga batang naglalaro. Naghahabulan, naghahampasan ng unan. Maya-maya ay nakarinig kami ng biglang pagdabog na bumukas ang pinto ng kwarto at nakita si Mama na nakasimangot at gulo-gulo ang buhok. Magsitulog na kayo! Malakas na sigaw ni Mama kaya tinakpan namin ang tenga namin. Ma, ang lakas ng boses mo. Sabi ko habang nakatakip pa rin sa tenga ko. Ang lalakas ng mga kalabog nyo. Anong oras na? 1 kalabog pa. Kukurutin ko kayong 2 sa singit. Isinarado agad ni Mama ang pinto at nagkatinginan kami ni Jimboy. Sabay na tawa. Ilak mo ang pinto. Utos ko kay Jimboy na agad-agad naman niyang sinunod. Pagkatayo niya,
ay agad kong ibinaba ang boxer ko at bumulaga sa kanya. Ang alaga kong pagalit na galit. Agad siyang tumalon sa kama at isinubo agad. Sagad at napaungol sa akin. Halos 1 oras kaming nag-e-enjoy sa ginagawa namin bago kami tuluyang nakatulog. Halos 1 linggo nang lumipas. Nasasanay na ako sa mga bago kong katrabaho o nasanay na ako sa bago kong trabaho. Ilang beses na rin kaming pumuslit ni Jimboy ng sex sa storage room. At thank God, hindi kami nahuli o hindi kami nahuhuli. Nakakatawang isipin na mas nag-e-enjoy ako sa work ko dahil kay Jimboy. Kaya rin niya siguro ako pinapasok sa trabahong to. Dahil gusto niya ako araw-araw. Sabay kaming nag-out ni Jimboy at naisipan naming maglakad-lakad para magkapangusap at makatipid na rin sa pamasahe. 8 PM pa lang kaya marami pang mga bukas na tindahan. Nadadaanan namin ang mga street foods dito sa Victory Mall sa Caloocan City at naisipan muna naming kumain. Anong gusto mo? Treat ko na. Alok niya sa akin. Sige, ako, kwek-kwek lang. Agad kong sagot. Sakto gutom na rin ako. Habang pinapanood si Jimboy na tumutusok na mga kwek-kwek, ay hindi ko maiwasang titigan siya. Walang sinumang babae o bakla ang hindi mapapalingon sa kanya. Malaartistahin kasi ang kutis niya. Hindi pa siya halatang tumikim ng lalaki. Tiningnan ko ang suot niya. Kahit naka-shirt lang siya, hindi makakailang sobrang batak ang muscles niya. Sa sobrang focus ko sa paningin sa kanya o sa pagtingin sa kanya, hindi ko namamalayang nakalapit na pala siya. Hawak na niya ang 4 na plastic cups na may mga lamang kwek-kwek at 2 gulaman. Here, abot niya sa akin. Thank you. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating kami sa Pure Gold Monumento. Umupo muna kami sandali sa mga steps ng establishment para makakain ng maayos. Bryle? Pwede magtanong? Napatingin ako sa kanya dahil sa biglang pagkaseryoso niya. Ibinaba ko ang hawak kong stick na may nakatusok na kwek-kwek at nagsalita. Ano yun? Ngumiti siya pero ramdam ko ang lungkot sa likod niya. Ano ba tayo? Kumunot ang noo ko sa itinanong niya. Anong ibig mong sabihin? I mean, yung ginagawa natin. Ginagawa na natin yon. At alam kong gusto mo rin naman, di ba? Bakit hindi pa natin gawing official? Alam kong mahal kita higit pa sa pagkakaibigan, di ba? Ano bang pumipigil sa iyo para mahalin mo ako? Napayuko ako sa mga sinabi niya. Jimboy, ilang beses na nating pinag-usapan to, di ba? At saka, mahal naman kita. Hindi nga lang gaya ng pagmamahal mo. Tumingin ako sa kanya at nakatingin din siya sa akin. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang munting luha na tumulo sa mata niya. Nagad-agad naman niya itong pinunasan. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang bawat haplos nito. May senseridad sa mga sinasabi niya. Bryle, always remember na hindi ako magbabago sa iyo. Maghihintay ako. Maghihintay hanggang ready ka na. Okay? Ngiti lamang ang sinukli ko sa kanya. Umayos ako ng upo at tinitigan siya sa mga mata. Jimboy, sorry ha. Hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo. Marami lang mga bagay na gumugulo sa utak ko ngayon.
Natatakot ako na baka kapag naging tayo, masirang pagkakaibigan natin. Naiintindihan ko. Basta kapag ready ka nang gawing official to, please lang, sabihan mo ko agad. Kahit gaano pa katagal, ihintayin kita. Hindi ko maiwasang mamangha kay Jimboy. Kung ordinaryong lalaki lamang ito, hindi ko tatanggihan ang alok niya. Pero maraming bagay ang hindi niya pa alam tungkol sa akin. At ito ang pumipigil sa akin. Natatakot ako na baka once na malaman niya, magbabago na siya at pandidirian ako. Ang makita sa mukha niya ang disappointment at pagdidiri sa akin ang pinaka nakakatakot na bangungot na pwede kong maranasan. Masaya na ako sa ginagawa namin ngayon. Kahit sa ganitong paraan, mas napapadama ko sa kanya na mahalaga rin siya sa akin. Okay, let's go. Tumango lang ako at nagpatuloy kami sa paglalakad. Hinatid niya ako hanggang sa bahay namin. Thanks for being honest, sabi niya pagkatapat namin sa pintuan ng bahay namin. Nginitian ko lang siya. By the way, day off natin bukas. Gusto mo bang mamasyal? Bigla kong naalala si Mr. Klein. Martes na pala bukas at may usapan kaming magkikita. May lakad ako bukas. Sagot ko sa kanya. Saan naman? Pwedeng sumama? Wala kasi akong gagawin bukas eh. Naku, hindi siya pwedeng isama. Pero kasi kilala ko to, makulit pa to. Makulit sa makulit. Hindi ako tatantanan nito. Kailangan ko makaisip ng paraan. Hindi pwede kasi importante ang lakarin ko. Kumunot ang noon niya. Gaano ba yun ka-importante? Mas importante pa pala sa akin. Malungkot niyang wika. Hinawakan ko ang braso niya. Jimboy, don't worry. After kong puntahan ang pupuntahan ko bukas, didiretso ako sa'yo, okay? Ngumiti naman siya pagkasabi ko noon. Really? Tumango ako and give him assurance. Saan ba gusto mo bukas? O saan ba gusto mo pumunta bukas? Napaisip siya sandali. Gusto ko uminom. Kaso nandito si mama sa bahay kaya hindi pwede. Hindi rin pwede sa inyo kasi nandun din ang mama mo, di ba? Gusto mo bang mag-bar? Mukhang masaya yon. Ang tagal ko ring hindi nakakapasok doon sa ganon. Sige. Ngumiti siya sa agad kong pagsang-ayon. Sabi mo wait lang kita bukas ng gabi doon sa bar na malapit sa Pure Gold na inupuan natin kanina. Una na ako, Brian. Agad siyang nagpaalam at nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi at dire-diretsyong naglakad pa uwi sa kanila. Napahawak ako sa pisngi ko. Ay, ang mokong na yon. Napangiti na lang ako at pumasok na sa loob. Bumaba ako ng taxi at nakita ko siyang nakatayo sa pintuan ng isang restaurant. Kumaway siya sa akin. Nakasuot siya ng tuxedo na parang may a-attendang business meeting. Ang tikas din ng tindig nitong Mr. Klein. Kabukha niya si Ian Veneracion kung tutuusin. Dire-diretso ako naglakad papalapit sa kanya. Paglapit ko ay nagulat ako sa ginawa niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tumingin ako sa kaliwat kanan dahil nakakahiya at baka may makakita sa kanya. Ayoko ng gulo. Mr. Klein, wait lang. Madaming tao dito. Bumitaw siya sa pagkakayakap at ngumiti sa akin. Sorry, namiss lang talaga kita. Inayos ko ang damit ko at nagsalita. Simulan na natin. Sang hotel ba tayo? Tanong ko na ikinangisi niya. Nagmamadali ka naman, Brian. Let's eat first. Tinuro niya ang restaurant sa likod niya. Isang pangmayamang restaurant. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Ganito ako sa kliyente ko. Kahit anong sabihin at gusto nilang gawin ay sumusunod lang ako. Basta tama ang presyo. Table for 2 please. Rinig kong sabi niya sa isang waiter. This way sir.
Hinatid kami ng waiter sa lamesa namin at agad kaming inabutan ng menu. "What do you want?" "Masarap ang steak nila dito," sabi niya habang nakatingin sa menu. Napatingin ako sa paligid. Kakaunti lamang ang mga kumakain sa restaurant pero mukhang mayayaman din sila base sa mga suot nila. Nahiya tuloy ako. T-shirt lang kasi na puti at maong na pantalon ang suot ko. "Bryle," tawag sa akin ni Mr. Klein. "Sorry." "Kahit ano na lang." Tinawag niya ang waiter at agad naman itong lumapit. "Well, you have 2 steaks and 2 bottle of wine. How would you like your steak, sir?" "Medium rare for me. How about you, Bryle?" "Ay, sige, yun lang din." "Alright, sir. Let's get your order ready." Pagkalipas ng waiter ay tumingin sa akin si Mr. Klein nang nakangiti. "Kumusta ka na pala? It's been a month since nung huli tayong nagkita." "Ganun pa rin naman. Hindi pa rin nagbabago." Tumawa siya ng mahina. "Alam mo bang excited ako umuwi dahil sa'yo?" Seryoso akong tumingin sa kanya. "Sobra kitang na-miss." Muntik na akong mairap. Buti na lang napigilan ko. Bakit pa ulit-ulit? Ilang beses na niyang sinabi yan. Napatingin ako sa phone ko nang may nag-message o nang makita kong nag-message na pala sa akin si Jimboy. "Bryle, nasan ka?" Message sa akin ni Jimboy. May pinuntahan lang saglit," reply ko sa kanya. "Sino kasama mo?" Tanong niya ulit. "Ako lang mag-isa." Pagsisinungaling ko sa kanya. "Ganun ba?" Reply niya. Napangiti ako dahil sa message ni Jimboy. Para kaming magjowang nag-a-update sa isa't isa. "This is the first time na nakita kitang ngumiti ng totoo." Nagulat ako sa biglaang pagsasalita o pagsalita ni Mr. Klein. Kaya binalik ko ang seryoso kong mukha. Sorry sir, sorry po. Kailan ka kaya ngingiti ng totoo dahil sa akin?" Hinawakan niya ang kamay ko, kaya agad akong napatingin sa mga taong kumakain dito sa restaurant. "Mr. Klein, baka may makakita sa'yo dito." Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko sa kanya. "And so? I don't care." Kaya kong isigaw sa kanila na meron tayong special relationship. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. This time, mas mahigpit na. Hindi ako natutuwa sa ikinikilos niya. "Mr. Klein, kung gusto mo magpatuloy pa sa transaksyon natin ngayon, please respect me. Kung wala kang pakialam sa sasabihin ng iba at ng family mo, pwes ako meron. Dahil ayoko ng gulo. I'm just here for business, nothing else." Mahina siyang tumawa at inalis ang kamay ko na nasa kamay niya. "Sorry, nakalimutan kong iba ka nga pala. Sa ginagawa mo, lalo mo lang akong napapahanga. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat, Bryle. Pero ikaw tong tumatanggi." Napabuntong hininga na lang ako. Katulad ng sinabi ko, sir, hindi ako ganong klase ng tao. Hindi sa nagmamalinis ako ha. Yes, I'm an escort. Pero hindi ako mapang-abusong tao. Hindi maitim ang sikmura ko na may masirang pamilya dahil sa akin. Yeah, sorry again. Excuse me, magsi-CR lang ako. Paalam ko sa kanya at tumungo na ng CR. Pagkabalik ko ng lamesa namin, ay nagulat ako at halos hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Si Jimboy, nakatayo sa harap ni Mr. Klein at galit na galit ito. Tumingin siya sa gawi ko at hindi ko maiwasang mapaatras ng isang akbang dahil sa takot. Takot na baka dito na magtatapos ang pagkakaibigan namin. Jimboy, anong ginagawa mo dito? Naglakas loob akong lumapit sa kanya. Ako dapat ang magtatanong sa iyo niyan. Anong ginagawa mo dito? At sino tong kasama mo? Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Nataranta ako sa mga oras na yon.
Sino ba siya, Brian? Bakit siya ang kasama mo? Singhal ni Jimboy. Ang baritonong boses niya na dati nagpapanginig sa akin sa sarap ay puno na ngayon ng pagtataka at sakit. Jimboy, makinig ka. Hindi. Magsabi ka ng totoo. Sabi mo importante ang lakad mo. Ito ba yun? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang mahalin? Hindi nakatiis si Mr. Klein. Tumayo siya at hinarap si Jimboy. Hindi mo ba alam ang trabaho ni Brian? Napalingon si Jimboy kay Mr. Klein. At doon ko nakita ang pagbabago sa mukha niya. Ang pagkalito ay napalitan ng isang mapait at masakit na katotohanan. Tinignan niya ang suot na tuksido ni Mr. Klein, ang mamahaling relo nito at ang aura ng isang taong may kapangyarihan. Trabaho? Pag-uulit ni Jimboy sa boses na halos pabulong na. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata ko. Ito ba? Ito ba ang trabaho mo, Brian? Pinagpalit mo ang dignidad mo sa perang galing sa ganitong uri ng tao? Jimboy, hindi ngayon. Hindi ganon. Ano ba? Ano ba to, Brian? Ilan pa? Ilan pang kliyente mo? Tumalikod na siya. At bago pa man siya makahakbang palayo, hinawakan ko ang braso niya. Pero marahas nitong inalis. Huwag mo akong hawakan. Malamig niyang sabi. Hindi sumisigaw. Pero ramdam na ramdam ko ang galit at kalungkutan niya. Akala ko kahit sex lang ang meron tayo. May connection tayo. Pero ginagamit mo lang pala ako para punan ang kakulangan mo habang ibinebenta mo ang sarili mo sa iba. Umalis na siya nang hindi na lumingon. Naiwan akong tulala sa gitna ng restaurant. Habang si Mr. Klein ay tila walang pakialam at nag-ayos na lang ng kurbata. Hayaan mo na siya, Brian. Ako lang makakaintindi sa'yo, sabi ni Mr. Klein. Mali ka, sabi ko ng mahinang boses habang tumutulo ang mga luha ko. Siya lang ang nag-iisang tao na deserve ang lahat ng totoo sa akin. At dahil sa iyo, nawala siya. Lumipas pa ang 3 buwan. Ang buhay ko ay naging isang mahabang bangungot. Nag-resign na ako sa restaurant. Hindi ko na kaya ang makita pa si Jimboy sa tuwing uuwi ako. Hindi na rin ako tumanggap ng mga kliyente. Ang perang naipon ko para sa pagpa-check up ni Mama ay sapat na. Pero wala nang saysay ang lahat. Tuwing gabi, tinitingnan ko ang cellphone ko. Gustong gusto ko siyang i-chat. Pero anong karapatan ko? Isang hapon habang naglalakad ako sa park na malapit sa amin, natigilan ako. Nakaupo sa bench si Jimboy. May kausap siyang babae at nakangiti siya. Ang mga ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Akala ko handa na ako. Pero ang makita siyang masaya sa piling ng iba ay parang tinutusok ng libong karayom ang puso ko. Lalampasan ko na sana siya nang tawagin niya ako. Brian! Napahinto ako. Lumapit siya habang ang babaeng kasama niya ay nagpaalam na rin. Tumayo si Jimboy at lumapit siya sa akin. Kamusta ka? Tanong niya. Ayos lang. Ikaw ba? Eto, sinusubukang bumangon. Tumitig siya sa akin. Bakit ka nandito? Tanong niya. Namimiss ko lang ang lugar na to. Namimiss ko ang lahat. Huminga ako ng malalim. Jimboy, alam kong huli na,
Pero gusto ko lang sana humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero sana mapatawad mo pa ako. Hindi na siya nagsasalita. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Alam mo ba, Brian? Nung araw na yon, hindi ako galit dahil sa trabaho. Galit ako dahil akala ko hindi mo ako pinagkatiwalaan. Akala ko hanggang doon na lang ang tingin mo sa akin. Isang panandali ang aliw. Jimboy, mahal kita. Pagtatapat ko sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ko yon nang walang halong libog, nang walang halong pag-aalinlangan. Hindi lang dahil sa pisikal. Mahal kita dahil ikaw ang nagparamdam sa akin na tao ako. Tinitigan niya ako ng matagal. Unti-unting lumambot ang kanyang mga mata. Lumapit siya at hinawakan ang pisngi ko. Ang tanga mo naman. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang? Natakot ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Pero mas natatakot akong mawala ka ulit. Pagpapatuloy ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Dito sa gitna ng parke, dito ko naramdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang magbenta ng laman. Aalis na ako sa trabahong yan. Pangako ko sa kanya. Magtatrabaho na ako ng marangal. Kahit ano. Basta kasama kita. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pag-asa. Magtulungan tayo. Hindi ko kailangan ng mayabang lalaki, Brian. Ang kailangan ko ay ikaw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ng mga pagpapanggap at pagtatago, natagpuan ko rin ang katotohanan na ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa pera o sa pansamantalang ligaya, kundi sa taong handang tumanggap sa lahat ng dumi at pagkakamali mo at yayakapin ka pa rin kahit anong mangyari. Tara na sa bahay. Yaya niya sa akin habang hawak ang kamay ko. At sa unang pagkakataon, hindi lang kamay ang magkahawak sa amin, kundi ang aming mga puso. At dyan nagtatapos ang ating kwento, mga ka-listeners. At kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, i-subscribe ang ating YouTube channel para sa iba pa nating mga kwentong mapapakinggan dito lamang sa ating programa. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Sa ating mga listeners, handog ko ang awit na ito para sa inyo. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, ang iniwang saksi. Bakit nga
lihim nila. Pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamaliw. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahanggan ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? So bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka pang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? So bakit nga ba mahal kita? O bakit nga ba